Welcome back mga ka-investors. Nandito na naman tayo sa second vlog natin. Mayroon tayong 5 things to avoid as a starter Filipino dito sa US. Stay tuned. So, ang first is yung lifestyle creep. Malamang narinig nyo na to. Nung nakakuha ako ng steady income, kumuha ako ng kotse. Syempre, brand new. Tapos, after lang years, nangarap na magkabahay. Tumingin kami sa New York, pero sobrang mahal. Tapos, hindi naman namin gusto yung lugar. No offense nga pala sa mga kaibigan namin sa New York, pero sobrang mahal. Tapos, hindi talaga namin nagustuhan yung pwesto. Masyado nang congested yung New York eh. Nagkataon naman na bumisita kami dito sa Virginia at nagandahan talaga kami sa lugar. Tsaka yung laki ng space. Yun na nga, after namin makakuha ng mga permanenteng trabaho dito, kumuha na kami kaagad ng bahay. Backstory lang, no? So, hindi kami kaagad na kontento. Wala pang 2 years. Bumili naman kami ng single family home. Kasi yung unang bahay na nabili namin is townhome. So, parang sabi namin, kaya natin bumili ng single family home. So, let's go. Tara, bili na tayo kaagad. So, syempre, mas malaki. So, mas mahal din. At saka, mas malaki yung utang. So, di pa din kami nakontento. Kaya mag-iingat kayo dun sa kasabihan na you deserve it. Diyos ko po. Mapapagastos talaga kayo. Kasi magtatrabaho ka, pagod ka, you deserve yung mga luxury in life. But anyway, experiences ko lang naman to. Experience lang namin ito. Pero sana mapulutan nyo ng aral. Meron kaming parehong masasabing stable job. So at the same time, ito na siguro yung pinakamasamang desisyon ginawa namin. No? Kumuha din kami ng bagong sasakyan. Luxury car pa. Saan ka pa? So guilty talaga ako dito sa lifestyle creep na to. So, mag-iingat lang tayo mga ka-investor. Kung alam ko lang noon, yung alam ko ngayon, siguradong hindi ito mangyayari. Hindi ko to gagawin. Number 2, buying brand new cars. So, dito, hindi lang ako guilty dito talaga. I think guilty pa. So, kayo nang bahala kung meron kayong matutunan again dito sa experiences ko. Wala talaga akong alam sa sasakyan noon. At parati kong naririnig na kailangan bumili ka ng bago kung ayaw mo ng sakit ng ulo. So, yun na nga. From 2007, nakapitong sasakyan ako, puro brand new to. To make things worse, lease pa. So, yung mga information na nakuha ko noon talagang hindi ko talaga maipapayo sa mga baguhan pa lang Pag nag-lease ka ng car, ito na siguro yung pinakamahal na gagawin mo. Mura siya sa short term, pero long term ang laki ng ginagastos mo dito. So, it took me 5 years to realize how dumb yung decision na yun. No? Di naman pala kailangan brand new yung sasakyan talaga. Natuto ako bumili ng mga second hand na sasakyan. Ngayon siguro wala na akong balak bumili or kumuha ng bagong sasakyan anytime soon. Kontento na ako talaga dito sa mga second hand na sasakyan na ginagamit ko. So yun na nga at least I was able to turn this around at yung kung maalala nyo yung luxury car na kinuha namin, binenta ko yun and buenas lang at the same time nung COVID time to mahal yung mga second-hand cars. And then nag-aral din ako on how to negotiate ng mga yung pagbili ng mga sasakyan. And nagamit ko to my advantage. Gagawa rin ako ng video regarding doon kung gusto nyo kung paano bumili ng brand new na sasakyan sa dealers. Kung paano kayo makaka-take advantage. At least komportable kayo na bumili kayo sa tamang presyo in your own terms. So yung luxury car na nga na yun na naibenta namin, akalain mo nakabili ako ng 2 sasakyan out from that. So kayo na sigurong humusga kung gaano ka-dumb yung decision na yun na pag-upgrade ng single family home plus bumili ng luxury car na ganun. So, wag niyong gagawin yan. Meron din ako mga tips na pwede ko i-share sa inyo how to save money pag bibili kayo ng sasakyan. Either brand new or second hand. Pwede mo sila i-apply. So, ngayon, ang dinadrive ko ng sasakyan is 2010 Toyota Yaris. Tuwan-tuwa ako sa sasakyan nito kasi napakasimple ng makina.
akin. Lahat ng maintenance ako nang gumagawa. So, nakaka-save din ako ng pera doon. Plus, wala na akong monthly. So, makikita mo talaga yung epekto nito, no? So, imbis na nagbabayad ka monthly, pwede mong gamitin yung pera somewhere else, especially investing. Moving on sa third thing na kailangan yung iwasan is compulsive buying. Sa experience ko, siguro guilty din ako dito noon sa mga example, yung mga bagong gadgets. Pag may bagong labas na gaming system, gusto ko meron din ako niyan. Lalo na cellphone. So, pag may bagong cellphone, mag-upgrade ka. So, ito natutunan ko na din tumalampasan, no? Kasi nga tinuruan ko yung sarili ko ng gusto kung paano mag-handle ng pera. I turned myself from a consumer to an investor. Lagi ko iniisip na kung ininvest ko yung pera within 1 year, tumubo na yung pera ko. Yung gadgets, pagkabili mo pa lang, bawas na kagad yung value nito. So simula siguro mga, I think 2020, lahat ng cellphone ko yung free lang, yung free lang that comes with the carrier. So lahat naman ng kailangan kong gawin, nagagawa ko sa cellphone. So, I really don't feel the need to upgrade. Siguro eventually, pag bumagal na yung cellphone na ginagamit ko. So, reminder lang sa mga nanonood, no, sa mga ka-investor natin. Experiences ko lang ito at hindi ko sinasabing gagawin nyo or gawin nyo yung ginagawa ko. Sana yung mga actions ko and experiences na sinishare ko sa inyo, especially yung mga opinion ko, makatulong sa mga decision nyo in the future. Okay, balik tayo sa topic. Number 4, credit card balance. Huwag kayong mag-iiwan ng balance sa credit card nyo. Kailangan bayaran nyo to, pay off. Kung gumagamit kayo ng credit card, you have to pay it off every month. Yung interest ng credit card, upwards ng 15% yan sa tingin ko. So, lugi ka talaga dito. Kahit bali-baliktarin mo pa to, lugi ka talaga. Kasi yung average ng market is 10%, 10 to 12%. Kalahin mo pag may utang ka, so yung pera mo, negative yung interest mo. So wag ka mag-iiwan ng balance talaga sa credit card. Ako gumagamit ako ng credit card, pero ginagamit ko lang to maximize yung points tsaka rewards. Hindi rin ako nag-go for miles, pero nagte-take advantage ako ng mga initial promotions tsaka cashback. Pwede ko rin i-share ito sa other videos ko kung ano yung ginagawa ko dito sa mga credit cards ko. So far, nung tinignan ko nga isang credit card ko, yung rewards ko doon is like $250 last year. Ngayon, meron na akong $100 kaagad. So, gagawa ako ng separate video tungkol sa mga credit cards. I think magugustuhan nyo din yun kasi matagal ko na siyang ginagawa and extra money din on the side. May mga cards akong ginagamit lang para sa isang category ng spending. Like, meron akong credit card for gas, credit card for utilities, credit card for groceries, and meron din akong isang card na 2% cashback sa lahat. Yung utilities credit card ko nga 5% cashback So, kung interesado kayong malaman, i-comment nyo lang sa baba. So, gagawa ako ng separate video about that. Yung mga credit cards na ginagamit ko, which is hiwa-hiwalay and depending on sa category, nako-consolidate ko siya. And then, alam ko every month kung magkano yung ginagastos ko kasi alam ko kung magkano yung binabayad ko for every card. Hindi ko na kailangan i-separate pa. You have to know where your money is going. Pag hindi mo alam kung saan napupunta yung pera mo, mahihirapan ka mag-save. Isang tip lang, kailangan mong talagang malaman kung saan pumupunta yung pera mo. Kasi pag hindi, mahihirapan ka makasave. And at the same time, pwede mo ma-pinpoint kung saan ka pa pwede makasave ng gusto. Last but not the least, ito na siguro yung pinaka-importante. Not investing early. Siguro dahil sa misconception, uneducated with investing. Akala ko noon savings lang, okay ka na. Akala ko pag nag-invest ka, mas malamang na mawala yung pera mo. Yung pala, may mga missing information. Nalaman ko lang, yung pala, kung day trading and single stocks ang gagawin mo, doon malamang sa malamang mawala yung pera mo.
Kasi yung mga stats is like saying 98% ng single stocks or day traders loses their money in 3 years. Imagine, no? 98%. Ibig sabihin lahat ng investors na lugi. So, na-curious ako, and at the same time, yun yung panahon na yung mga coworkers ko, very active sila sa investing sa mga independent retirement accounts. Doon ako nag-start matuto. So, nag-invest din ako. At that time nga, parang pakiramdam ko, fear of missing out lang. So, nag-start din ako mag-invest. Which is napaganda pa, no? Kasi natuto talaga ako. I started conservatively. So, yung mga index funds na dated, like 2024 retirement or like 2050 retirement fund, yun lang yung mga pinipili ko noon. Tsaka 6% lang yung ini-invest ko. Ngayon talagang nag-ramp up na lately. Like, last 5 years or so. So, nagma-max out na tayo here and there kasi nakita ko talaga kung gaano ka effective yung investing. At gaya nga ng sinabi ko sa inyo, no? Huwag niyong tatimingan yung market. Meron nga kasabihan, the best time to invest was yesterday. So obviously, the second best time to invest is today. So, mga ka-investor, magsimula na tayo. Let's go. Itong pangarap na mag-retire ng maaga, abot kamay lang to. Basta maging consistent lang kayo sa pag-invest. Be wise with your money. Mistakes are okay. It happens. We learn and we move on. At gaya nga ng sinabi ko nun, sinimulan ko tong channel na to para makatulong dun sa mga nagsisimula pa lang. Sana na-fulfill ko yung objective na yon sa mga video na ginawa ko. Thank you so much mga ka-investors. Please don't forget to like, share, and subscribe. Magkita-kita tayo sa next video. It's gonna be more exciting, so stay tuned. Thank you.